Pamilyang Mandalason, Canole Horror Story. Ang pamilya ni Saturno ay naninirahan sa labas ng baryo. Mas pinili nilang tumira doon para makaiwas sa anumang pwedeng mangyari sa kanilang magkakapatid. Bukod tanging si Saturno ang nagmana sa kakayanan ng yumao niyang magulang. Pero ng mga panahon na ito, meron na ring dalawang anak si Saturno, parehas na lalaki, yung bunso si Dugong at yung panganay si Tolets. Umiiwas sila sa mga tao dahil kapag tinitigan sila ng mga ito ay masama na ang dating kila Saturno. Katulad na lamang ng mga nakaraang buwan, may nakatitigan si Saturno na isang dayuhan. Nilapitan niya ito at tinanong, pero yung pagtatanong niya ay malumanay. "May kailangan ka ba sa akin?" Wala ho. Napatingin lang ako kasi napansin ko parang kayo lang ang nasalubong ko rito ng ganitong oras." "Ganun ba? Saan ka ba pupunta?" "Naghahanap po ako ng tindahan eh." Parang sarado. Katanghali ang tapat." Bakit? Anong bibilin mo?" "Siya nga pala. Saturno nga pala." Kinagagalak ho kayong makilala. Naghahanap ho kasi ako ng mabibilan ng tubig." Tubig? Iho, pwede ka namang sumalok dyan sa sapa. Malinis ang tubig dyan. Katunayan maraming naglalaba dyan. At yung iba, dyan na rin kumukuha ng tubig. "Nako, pasensya na po Manong Saturno. Laking Maynila ho kasi ako eh. Hindi ho ako sanay na uminom ng tubig dyan sa mga gilid-gilid. Kaya naghahanap po ako ng mabibilan ng tubig." Walang ganon dito iho. Kung gusto mo, para makainom ka ng malamig na tubig, doon na lang sa bahay ko. Saan ho ba inyo?" "Dyan lang sa gawi dyan, labas ng baryo." Sumama ang lalaki kay Saturno, pero ang totoo nun, meron na siyang masamang plano sa lalaki. "Dugong! Tolets! Maglabas nga kayo ng bagong salok na tubig. Yung malamig na malamig." "Eto na po itay. May bisita ka pala." Ako nga po pala si Dugong." "Doon ka nga Dugong. Sampitaw kang bata ka. Hindi ka namang kinakausap." "Tay naman eh. Nakikipagkaibigan lang naman ako itay." "Kahit na, doon ka." Iho, pasensya ka na sa anak ko." "Wala po yun." "Ayos lang ho." Siya nga pala. Ano bang pangalan mo?" "Selyo po, Selyo." Selyo. Eto na ang malamig na tubig para sa'yo." Salamat po, salamat." Hindi noon alam ni Selyo na merong nilagay na lason si Saturno. Hindi niya kasi mapapansin yun dahil mabilisan lang at ang lason na yon ay nakalagay sa dulo ng kanyang kuko. "Salamat ho." Saan ka na pupunta niyan, Selyo?" "Maglalakad-lakad lang po. Ang ganda kasi ng lugar nyo. Ngayon lang ako napunta rito eh." Ganun ba? Sige na. Mag-iingat ka." "Oho, salamat ho." Pag-alis ng lalaking si Selyo, natawa ang mag-ama. "Itay, nakita ko yung ginawa mo kanina sa lalaki." "Talagang ganon, Tolets. May dahilan ang pagpunta niya rito." "Sige tay, walang sino man ang pwedeng gumanyan sa atin, di ba?" "Tama." "Itay, nakita ko rin po." "Kaya nga Dugong
Umeepal ka pa kanina. Muntik na tuloy akong mahalata. Hindi na po mauulit. Dugong, kamusta naman ang pag-aaral mo, anak? Ayun po, okay naman. Tandaan mo, walang dapat na lumapastangan sa iyo sa eskwelahan, ha? Opo, itay. Sa mga mag-aaman na yun, si Saturno ang pinakadelikado dahil siya rin ang nagtuturo ng kaalaman sa panglalason sa dalawa niyang anak na si Tolets at si Dugong. Pangunahing ginagamit na panglason ng pamilyang yun ay yung lason ng kobra. Tapos meron siyang ihinahalo na nagmumula naman sa napakadalang na makikitang halaman sa kagubatan. Hindi na lang po natin papangalanan dahil labis na napakadelikado. Maingat na maingat si Saturno sa paglalagay nun sa kanyang kuko dahil kahit ang kanyang pamilya ay pwedeng mamatay kung sakaling siya ay magkakamali. Yung lason kasi ng kobra o kamandag kung tawagin, nilulubog niya pa yon ng halos 1 linggo sa ilalim ng lupa habang ito ay nakalagay sa bote na malinaw. Nang dahil sa prosesong yon, mas lalong bumabagsik ang lason. Pero hindi naman basta rin mamamatay agad yung biktima. Mabubuhay pa naman ito ng halos 1 oras. Pagkatapos noon ay mamamatay na siya at wala roong lunas. Itay, magpapaalam pala ako. Pupunta lang ako sa birthday yan. Torets, magdala ka ng gamit. Oho, itay. Nang makarating na si Tolets sa lugar kung saan ba siya inaanyayahan, madali siyang humarap sa mga bisita na para bang hindi man lang marunong mahiya. Una niyang tinagay yung inabot ng kagawad. Hindi gusto noon ni Tolets ang mga tingin sa kanya ng kagawad. Ayon kasi rito, hindi raw sila binoto nung nagdaang eleksyon. Kagawad, salamat ho rito. Bati pa noon ni Tolets, pero hindi siya pinapansin. Sama naman ng ugali ni kagawad. Hindi bale, di naman ikaw ang pinunta ko rito. Yung kaibigan kong si Jopet. Pare! Uy, pare. Andiyan ka na pala? Oh, pare! Kanina pa ako rito eh. Tinagayan na nga ako ni kagawad. Parang galit eh. Kagawad, meron ba tayong problema? Hindi kumikibo si kagawad. Bagkus, nakatingin lang ito sa hawak na baso ni Tolets dahil duda siya mukhang nilalagyan yata ng lason yung kanilang inumin. Yung isang kuko kasi noon ni Tolets ay nakasampa sa nguso ng baso. Sa pamamaraan na yun, nalalagyan niya ng lason yung kanilang iinuman. Kagawad naman. Hanggang dito ba naman sa inuman? Mukhang gusto mo kong pagbintangan. Kagawad, ni minsan, sa buhay ko, hindi ko pa naranasan yang nasa isip mo. Kaya kung ako sa'yo kagawad, wag mo kong tignan ng ganyan. Katitingin mo sa akin, baka yan pa ang magtulak sa akin para mabigyan ako ng dahilan. Nang sabihin yon ni Tolets, tumayo si kagawad tapos kumuha ng bote at hinampas sa ulo ni Tolets. Nagkalat tuloy doon ang bubog. At ito namang si kagawad ay ayaw nang magpaawat. Pinagsisigawan nun na bakit meron daw imbitadong manlalason. Pinipigil naman si kagawad ng may pa-birthday at pilit na itong nilabas. Ayon pa nga noon sa merong pa-birthday,
Kung sino pa ang nanunungkulan sa barangay, sila pa ang nangunguna sa kaguluhan. Mabuti naman at naialis niyo yang si Kagawad. Masyadong namemersonal eh. Hindi na ako magtatagal. May sugat yung ulo ko. Kailangang magamot ito ni Itay. Dali-daling lumabas noon si Tolets sa bakuran ng birthday. Tapos nang mapadaan siya sa barangay, nakita niyang si Kagawad ay sigaw ng sigaw. Narinig niyang sinisiraan siya nito kahit na hindi naman totoo ang mga nangyari. Ganon ah. May araw ka rin sa akin, Kagawad. Ipararating ko kay Itay yung ginawa mo sa akin. Wika noon ni Tolets habang papalayo sa barangay. Ah, anong nangyari sa'yo, Tolets? Bakit hawak-hawak mo ulo mo? Tay, nakainkwentro ko si Kagawad. O bakit? Kagawad yon? Meron bang problema ron? Ang problema, Itay, siya. Hindi ako. Inabutan ako ng tagay. O tapos, ang sama-sama ng tingin sa akin tapos sa baso. Teka nga, Itay. Alam ba ni Kagawad? Alam niya, anak. Nag-iingat lang yon. Kaya lang ang hindi ko nagustuhan. Kung bakit kailangan kanyang paluin ng bote. Yun na nga, Itay eh. Gaganti ako, Itay. O sige. Gumanti ka, anak. Dapat mo lang ipagtanggol ang sarili mo sa mga taong mapagkutya. At ang Kagawad na yan ay hindi nararapat sa kanyang posisyon. Baka nakakalimutan niya na kung hindi dahil sa mga taong bumoto sa kanya ay hindi siya makakaupo. Ano, Itay? Dapat na bang wakasan si Kagawad? Kung maaari, anak. Tsaka isa pa, mukhang wala namang gagawing matino rito yung Kagawad na yan. Sige, Itay. Magpapagaling lang ako at babalingan ko ang Kagawad na yan. Sige, anak. Huwag tayong papayag na tatapak-tapakan na lang tayo. Etong si Saturno ay talagang masyadong konsentidor. Imbis na pigilin ang kanyang mga anak sa paggawa ng hindi maganda, mas lalo pa niya itong sinusulsulan. Kinabukasan, ang batang si Dugong ay pumasok na sa eskwelahan. Katulad ng dati, ang habilin ni Saturno ay huwag magpapaapi. Hoy, hoy! Bakit pumasok ka pa rito? Di ba sabi ni ma'am? Huwag ka na raw papasok dito, Dugong! Dugong! Wika ng isang bata na kanyang kaklase. Hindi nagustuhan ni Dugong ang pinagsasasabi noon. Ganon pa man, nagpakita ng pagiging kalmado ang bata dahil meron na siyang plano pagdating ng recess. Akala mo siguro mapapalampas ko yung panglalait mo sa akin kanina. Baka hindi mo alam kung anong kayang gawin ni Dugong. Ang ginawa ng batang si Dugong ay bumili ng palamig. 2 piraso ang binili ng bata, tapos ibinigay ito sa lalaking nang bully sa kanya. Elmer, sa'yo na lang to. Inabot naman ni Elmer yung binibigay niyang palamig at dali-daling ininom. Pagkatapos nun, ay muli na namang hinarot-harot ang batang si Dugong. Hindi naman ito gumagante sa panghaharot ng batang si Elmer, kaya't nagpatuloy na siya sa paglalakad. Meron pa nga silang pasok nung oras na yun, pero mas pinili ng bata na umuwi na lang. Tay! May sasabihin ako sa iyo, Tay. Ano yon? May nanglait sa akin sa school. Alam ko na ginawa mo, anak.
Opo, itay. Sobra na eh. Ayos lang yon. Ang importante hindi siya mamamatay sa harapan mo at wala silang pwedeng pagbintangan. Opo, itay. Dugong, Ano yung Kuya Tolets? siguraduhin mo lang yung biktima mo ay makakaligtas pa. Po? Ang ibig kong sabihin, siguraduhin mo lang na yung biktima mo ay hindi na makakaligtas pa. Di naman ganun yung sinabi mo kanina eh. Tay, mukhang naapektuhan na po yung ulo ng kuya dahil sa pagkakapalo ng bote sa kanya ni Kagawad. Tolets, hanggang kailan ka ba dyan mangingitlog sa kwarto mo? Bakit hindi mo bigyan ng hustisya yung ginawa sa'yo ni Kagawad? Kaunti na lang, itay. Kaunti na lang. Itiyakin kong makakaganti rin ako sa kanya. Kinabukasan, ang batang pinainom ng palamig ni Dugong ay hindi na pumasok hanggang sa nabalitaan na lang na ang batang yon ay namatay. Palaisipan ang pagkamatay ng batang yon. Merong nagsasabing nabangungot. Meron ding nagsasabi na baka raw nakagat ng aso o kaya na may ahas. At meron ding nagsasabi na baka naman bigla itong inatake sa puso. Halos lahat ng mga salitang yon ay hindi tumama. At nang malaman ito ng batang si Dugong, natatawa na lang siya ng palihim. O Dugong, anak, masayang masaya ka. Siyempre naman itay. Paano ba naman? Yung isang palaging nanghaharot sa akin, nabalitaan ko na. Ah, magaling anak, magaling. Tay, Tolets, bis na bis ka. Hapon na, saan ka pupunta? Ano pa, babalikan ko si Kagawad. Paanong gagawin mo? Ikwento mo nga sa akin. Siyempre, pupunta muna ako sa kaibigan ko. Dahil sa kagawad siya. Kapag lumikha ako ng gulo, tiyak na pupunta ron yun. Kasama yung mga bantay bayan. Doon ako aatake, tay. Kung maaari, susungal-ngalin ko ng baso yang si Kagawad na merong laman na alak para lang pumasok sa katawan niya ang lason. Maganda yung naisip mo. Maganda. Pero kung maaari, huwag mong hahawakan si Kagawad. Huwag. Hoy, tay. Sige po. Mag-iingat ka, Tolets. Kagawad ang haharapin mo. Baka mamaya maunahan ka nun. Yun ang hindi mangyayari, inay. Sige na ho. At hindi na ako magtatagal. Babalik din ako mga 3 oras lang akong mawawala. Pagpunta naman noon ni Tolets sa isa niyang kaibigan, tumatawag pa lang siya sa labas nang bigla itong magsarado ng bintana. Parang Jopet, meron ba tayong problema? Di ba magkaibigan tayo? Ba't nagsasarado ka ng pinto? Parang Jopet, buksan mo to. Ayaw na magbukas ng pintuan ni Jopet dahil tila ba alam nito ang mangyayari. Nang dahil doon, hindi na nagpumilit si Tolets na tumawag pa sa labas. Lumakad-lakad na lang siya hanggang sa nakarinig siya na nagtitinda ng balot. Balot! Balot ho kayo dyan! Hoy balot, meron kang asin? Meron ho! Pabili. Ng asin? Hindi ko ho ito pinagbibili. Aba, loko-loko ka no? Ang ibig kong sabihin pabili ng balot. Hindi ako bibili ng balot kung wala kang dalang asin. Sige ho. Hindi naman masyadong nasarapan noon si Tolets sa ibinenta sa kanyang balot.
Wala raw kasing kiti yun. Hoy balot, ba't binibentahan mo ko ng walang kiti? Alam mo bang hindi ako nasiyahan? Ha? Akin na yung binayad ko. Ibalik mo sa akin. Hindi ho naubos nyo na yung balot Ibabalik mo, papatayin kita. Wag naman ho. Tsaka paano mo ako papatayin? Mas malaki ka lang sa akin ng konti. Palagay mo, papayag akong basta mo ako papatayin? Hindi hano? Ang lalaking magbabalot ay bumunot ng kutsilyo sa kanyang tagiliran at inunahan niya pa noon si Tolets na undayan. Aba. Huwag mo kong susubukan. Mapapasubo ka sa akin magbabalot. Wala namang binunot noon ang lalaking si Tolets. Bagkos, meron lang siyang inilagay sa kanyang kuko. Yung para bang bakal na nakahulma at nilalagay sa dulo ng daliri. Ayos ano bang tawag dyan? Long nose? Basta, alam ko yung tawag dyan. Yung pangkawit ng upuan na nilalala. Hindi napansin ng magbabalot ang pagsugod sa kanya ni Tolets, dahilan kung bakit ito nasugatan sa muka. Hindi naman malalim ang sugat mo, pero asahan mong mamamatay ka na magbabalot. Hindi basta naniniwala ang magbabalot sa mga sinasabi ni Tolets nang dahil dito muli siyang nang laban. Ikinatawa naman yun ni Tolets dahil makakalikha ito ng ingay at makakakuha ng simpatya ng mga tao. Yun ang gagamitin niya para magpunta roon si Kagawad. Natigil na lamang ang away ng dalawang yun nang biglang mapaluhod sa kanyang harapan ang magbabalot. Sabi ko naman sa iyo mamamatay ka magbabalot. Tamang-tama, paparating na ang mga bantay bayan. Sana'y nariyan si Kagawad. Nagtago muna sa dilim si Tolets para hindi halata na siya ang yumari sa magbabalot. Anong nangyari dito? Kawawa naman itong magbabalot. Wika ng kapitan. Ipinag-utos niya sa kanyang mga bantay bayan na dalhin sa ospital ang magbabalot. Tapos si Kagawad naman saka palang dumarating. Tignan mo nga naman kung kailang wala na yung patay, tsaka kapag darating Kagawad, wala ka talagang silbi. Wika pa noon ni Tolets sa kanyang sarili. Ganon pa man, hindi siya nawawalan ng pag-asa dahil ang plano niya, kapag nagpaiwan si Kagawad, agad niya itong uundayan ng kanyang mga kuko. Sa mga hindi nakakaalam, ang panglalason na ginagawa ng pamilya nila Tolets ay pwedeng gamitan ng kuko at kapag ito ay bumaon sa katawan ng tao, 1 oras na lang ang itatagal ng buhay nila. Nang tumalikod na si Kagawad, unti-unting humahakbang noon si Tolets at kumukuha ng pagkakataon. Kaunting layo pa Kagawad kay Kapitan. Mayayari ka rin sa akin. Nang mapalayo si Kagawad kay Kapitan habang sila'y naglalakad, wala nang sali-salita nang biglang undayan ni Tolets ng kanyang mga kuko si Kagawad mula sa likuran. Para bang hindi man lang naramdaman noon ni Kagawad ang ginawa ni Tolets kaya dire-diretso ito sa paglalakad. Nang dahil dun, ikinatuwa ni Tolets dahil hindi malalaman ng mga tao sa kanila na siya ang pumatay kay Kagawad. Makalipas ang 5 minuto, nakauwi na si Tolets
at pinagyayabang niya kay Saturno ang kanyang ginawa. O ano itay, sabi ko 3 oras pero halos 1 oras lang na isagawa ko na ang aking plano. Mamamatay na yang si Kagawad, mamamatay na siya itay. Magaling! Ganyan ang sinasapit ng mga taong kumukutya sa pamilya natin. Alam mo ba anak, noong kapanahunan ng inyong lolo, kahit hindi nila sugatan ang tao ay napapatay ito nang dahil sa matinding lason ng kobra. Kahit nga kamayan lang, tapos diinan lang ng kaunting kuko, nakakapasok na yung lason sa loob ng katawan ng tao. Ganon katindi ang inyong yumao na lolo. Tay, bakit naman kasi hindi nyo nakuha ang kakayanan na yun? Tolets, mas mahirap ang proseso nun. Lalong napakadelikado. Alam mo bang, ang itay ko, muntik-muntikanan ng madali nun. Pero itay, akala ko ba'y walang lunas? Kung muntik nang madali si lolo, paano siya nabuhay? Ngayon ko lang sasabihin sa inyo na ang aking yumaong na ama na inyong lolo ay merong kaibigang albularyo. At bukod tangi ang albularyong yon na kayang magtanggal ng lason sa katawan ng tao. Yon ang nilalapitan ng inyong lolo kapag siya'y nagkakamali sa proseso na ginagawa niya. Tay, buhay pa ba yung albularyo? Yun ang hindi ko masasabi. Pero kung buhay pa siya, malamang na uugod-ugod na ang matandang yon. Bakit ba pinag-uusapan pa natin yan? Magsaya na lang tayo dahil natuluyan mo na si Kagawad. Sige tay, at kukuha ko ng tuba. Nagawa pang mag-inuman ng mag-ama dahil sa pag-aakalang si Kagawad ay napatay na ni Tolets. 1 oras ang lumipas, si Kagawad ay halos nahihirapan na sa paghinga. Nang lalabo na rin ang kanyang mga mata at halos hindi na ito makausap. Yung tenga niya ay hindi na rin masyadong makadinig. Tapos yung mga ugat niya sa paa ay nagagalit na para bang gusto nitong pumutok. Nang makita ni Kapitan ang sitwasyon ng kanyang kagawad, dali-dali itong ipinabuhat sa kanyang mga bantay-bayan at dinala sa matandang manggagamot. Yung tinutukoy kasi ni Saturno ay lolo ng Kapitan. Lolo, gising pa ba kayo? Lolo, merong nalason. Lolo! Sino ba yan? Lolo, ako ho ito ang inyong apong Kapitan. Lolo, bumangon ho kayo. Apo, ikaw pala. Ano pang nangyari dyan? Nalason ho yata. Bumubula yung bibig. Tsaka wala na siyang pakiramdam, lo. Alam kong kaya mo tong pagalingin. Unang tingin pa lamang ng manggagamot, alam na nitong anak ni Saturno o si Saturno ang may gawa nun. Ginawa naman lahat ng manggagamot ang kanyang makakaya, pero hindi pa rin ito tuluyan na napagaling dahil nga may kahinaan na ang matanda at hindi na nito kaya pang kumuha ng halamang gamot na pwede pang ipangtapat doon. At nagkataon naman ng gabing yun, 1 pirasong dahon na lang ang natitira. Apo, medyo gagaling na ang iyong bantay-bayan. Pero hindi ibig sabihin noon, nabubuhay pa siya ng matagal. Apo, ang gumawa niyan walang iba kung hindi sila Saturno, ang aking kaibigan. Lolo, hindi na ho importante kung sino ba ang gumawa nito. Ang importante sa akin, Lolo,
maibalik ang lakas ng aking kagawad dahil kailangan siya rito sa ating barangay. Lo, saan ba nakukuha ang gamot na yan? Para kami na ang kukuha. Apo, hindi ito basta nakukuha. Merong tagapagbantay doon. At kapag napunta ka roon na po, baka hindi ka na makabalik. Dalhin mo na lang sa pinakamalapit na ospital ang iyong kagawad. Dahil nalunasan naman na natin ito ng kaunti. Sige na po, sige na. Sige ho lolo, salamat ho. Kahit na naitakbo noon si kagawad sa pinakamalapit na ospital, kinabukasan namatay pa rin yun. Nang dahil dito, nagluluksa ang hanay ni Kapitan. Lolo, wala na ho yung kagawad ko. Natuluyan din siya, lo. Wala tayong magagawa ron. Anak, ginawa mo naman ang lahat ng pwede mong itulong. Maging ako rin. Kaya lang sadyang bumitaw na rin ang katawan ni kagawad. Hayaan mo't kapalaran na lang ang gagante sa mga taong gumawa niyan sa kanya. Lo, sigurado ba kayo na ang pamilya ni Saturno ang gumawa niyan? Apo, wala naman akong pwedeng ibang pagbintangan. At saka, alam naman nating lahat na ang pamilyang yon ay magaling pagdating sa panglalason. Pero lolo, wala namang nababanggit sa akin ang aking kagawad na nakaalitan niya ang anak nun o kaya kahit si Saturno. Wala kaming sapat na ebidensya para ipakulong sila. Ay nako apo, ang hirap ng sitwasyon. Kung ako sa'yo'y kalimutan na lang natin ang nangyari. Katulad ng sinabi ko, kapalaran na lang ang dapat na humatol sa kanila. Ganun na nga lang ho lolo. Isang buwan nang lumipas, halos hindi nagpakita noon ang pamilya ni Saturno sa kanilang barangay. Dahil kung pupunta kasi sila roon, tiyak na kukumprotahin sila ni Kapitan. Nang medyo natatabunan na ang isyu, ang batang si Dugong ay pumasok na sa eskwelahan. Nang masalubong naman ito ni Kapitan, hindi niya magawang komprontahin ang bata. Dahil nga bata yon at mukha namang wala itong kinalaman. Ang hindi alam ni Kapitan na kahit na bata pa lang si Dugong, meron na rin itong napaslang sa pamamagitan ng panglalason. Kinapunan, umulan ng napakalakas. Nang dahil sa takot sa ulan ang batang si Dugong, hindi ito makalabas ng eskwelahan. Bukod tangi na lang ang batang si Dugong ang naiiwan sa school. Habang dumidilim, mas lalong lumalakas ang hangin tapos yung ulan. Kasabay pa nito ang pagkulog at pagkidlat. Nang dahil dun, wala nang pagpipilian ang batang si Dugong kung hindi suungin ang malakas na ulan. Habang naglalakad ang bata, nakayuko ito dahil yung mata niya ay nalalagyan ng tubig. Ang pakawari kasi noon ng bata ay para bang napakaalat ng tubig ulan, hanggang sa hindi nito namalayan na nakabangga siya ng isang lalaking nakahubad tapos may hawak ng alak. Ano ba? Di ka ba tumitingin sa nilalakaran mo, bata? Ikaw nga dyan hindi ka tumitingin eh. Aba! Tapang mo ah. Lit-lit mo eh. Talagang matapang ako. At yan din ang bilin sa akin ng aking itay. Bakit? Sino ba tatay mo ha, bata? Sino? Sino pa? Di si Saturno, ang kinatatakutan dito sa baryo na to. Tatay mo pala si Saturno.
Mainam at sinabi mo yan. At anong kinatatakutan? Hindi ako takot sa tatay mong mandalason. Baka gusto mong bawasan ko ng isang mahal sa buhay, yang si Saturno. Anong ibig mong sabihin? Wala ng pero-pero bata. Nang dahil sa maliit lang ang batang si Dugong, nagawa niya itong lingkisin, tapos iginapos ang kamay. Alam din ng lalaking yon na ang batang si Dugong ay kayang manglason, kaya't iniingatan ng lalaki na maabot siya ng mga kuko ng bata. Dinala ng lalaking yon si Dugong sa kanyang bahay, tapos inilatag sa kanyang mesa. Kapansin-pansin na merong mga sangkalan, tapos mga naglalakihang gulok. Hindi ko akalain na sa gabing to matitikman ko ang isa sa anak ni Saturno. Tamang-tama din ito dahil wala siyang awa nang patayin niya ang aking panganay. Pagkakataon ko na ito. Pero hindi ko gagawin sa kanya yung ginawa niya sa akin. Mabait pa rin ako, bata. Iririgalo ko yung ulo mo kay Saturno. Kawawang batang si Dugong dahil ulo na lang ang natira, tapos ibinalibag pa ito sa bahay nila Saturno. Galit na galit si Saturno at si Tolets nang makita nilang ulo na lang ng kanilang kapatid ang natira. Itay, sinong gumawa kaya nito kay Dugong? Hindi ko alam. Kung sino man siya, mamamatay siya. Magbabayad siya. Itay, ngayong gabing to, lalakad ako, Itay. Hanapin ko kung sinong gumawa nito. Lumakad nga noon si Tolets at nagtanong-tanong. Nakasalubong siya ng tao. Magbabalot pa rin yun. Akala pa nga niya nung una, ito yung magbabalot na kanyang napaslang. Nasabi sa kanya ng magbabalot na yung kapatid niya ay bitbit ng isang lalaking payat na nakahubad. Hindi naman noon kilala ni Tolets kung sino ba ang lalaking tinutukoy. Madali siyang umuwi at sinabi niya kay Saturno na yung lalaking payat na nakahubad ang bumitbit sa kanyang kapatid. Alam ko na, Tolets. Alam ko na. Maiwan kayo rito at ako nang bahala sa taong yon. Hindi, Itay. Hindi. Kayo ang maiwan dito. Asikasuhin niyo ang burol ni Bunso. Ako nang bahalang pumatay sa taong yun. Ganon Saan ito matatagpuan? Nang sabihin ni Saturno kay Tolets kung saan matatagpuan ang taong gumawa nun sa kanyang kapatid, hindi ito nagsayang ng oras at pinuntahan niya yung bahay. Kalahating oras ang lumipas at narating na noon ni Tolets ang bahay ni Alexander. Alexander! Alam kong ikaw ang gumawa nito sa kapatid ko. Hindi siya ililibing ng hindi ka kasabay. Lumabas ka rito kung talagang matapang ka. At kung wala kang kasalanan, pues patunayan mo sa akin. Pero 99% naniniwala ang aming pamilya na ikaw ang gumawa nun sa kapatid ko, Alexander. Lumabas ka rito. Si Alexander ay lumabas. May hawak pa itong plato, tapos kutsara. Hinarap niya noon si Tolets habang kumakain ng sariwang laman. Oh, hindi. Hindi sinabi sa akin ng aking itay na isa ka palang aswang. Tama ka naman. Pwede bang huwag mo muna akong abalahin? Nag-i-enjoy pa ako sa pagkain ng sariwang laman ng kapatid mo. Up,
Wala kang karapatan na magalit. Dahil kung tatanungin mo kung bakit, ito lang ang sasabihin ko sa iyo, Tolets. Ang tatay mo ay merong kasalanan sa akin. Matagal na panahon na ang lumilipas. Ngayon lang ako nakakuha ng pagkakataon para makapaghigante. Ngayon, ikaw pa itong matapang para pumunta rito sa akin? Huwag mo kakalimutan, bata, na ang kapatid mo ay natikmang ko na. O baka naman gusto mong sumunod. Kahit yung kalahating hita lang pwede na. Lalong nainsulto noon si Tolets sa pinagsasasabi ni Alexander, dahilan kung bakit siya agad nito inundayan ng saksak. Yung panaksak kasi noon ni Tolets ay nilubog din sa punong-punong lason. Hindi mo ko kaya. Alam kong merong lason yan. Ganon kayo kagaling mang lason. Katulad ng sinabi ko, huwag mo kong abalahin dahil nag-i-enjoy pa ako sa pagkain ng laman ng kapatid mo, Tolets. Kapag naubos ko to, lalabanan kita, humanda ka sa akin. At hindi ko na rin makakauwi pa sa inyo. Nagngangalit sa galit noon si Tolets, habang ang kanyang katunggali ay patawa-tawa lang. Nang maubos na noon ni Alexander yung kinakain niya, agad niyang binato sa gilid yung plato, tapos nagbago ng anyo. Sa unang pagkakataon, ngayon pa lamang nakakita si Tolets ng isang tunay na aswang. Dati-rati kasi, sa kwento lang ito naririnig ni Tolets. Natigilan siya nung oras na yon, kaya't ang sinabi ni Alexander, Ano? Gulat ka, no? Hindi kasi lahat ng tao ay kaya nyo. Hindi lahat. Napaatras na lang noon si Tolets dahil pakawarin niya'y malulugi siya sa laban. Nagtatakbo siya ng mabilis, pero nadagit siya ni Alexander. Kasabay noon ang pag-angat sa kanya, tapos nang matapat ito sa sapa, hinulog niya ito roon. Nagkataon naman na rumaragasa ang sapa nung oras na yon dahil katatapos lang ng ulan. Alam noon ng aswang na si Alexander na yung sapa ay merong mga naglalakihan na tipak ng bato, na kung sakaling tatama ang ulo doon ni Tolets, tiyak na ito ang kanyang ikamamatay. Kaya lang ang problema, nang maihulog ni Alexander si Tolets sa sapa, bigla naman itong nawala dahil nilamon ito ng tubig. Malas, pero babalik ka rin kung sakaling mabuhay ka pa, Tolets. Salamat sa masarap na laman na. Nakauwi noon si Tolets sa kanilang bahay ng sugatan. Mas lalo tuloy nagalit ang kanyang ama na si Saturno at pinlano niyang siya na ang gagante kay Alexander. Huwag itay, huwag na ho. Aswang pala yun. Napakadelikado ng taong yun. At itay, aminin niyo nga sa akin. Totoo ba yung sinasabi ng aswang na yun? Na meron daw kayong kasalanan sa kanya? Totoo ba? Kaya niya raw yung ginawa sa kapatid ko eh. Dahil meron kang malaking kasalanan sa kanya, itay. Ano ba yun? Alam mo, masakit mang aminin pero, totoo. Ako ang pumatay sa kanyang anak. Matagal na panahon na ang lumipas. Akala ko'y nakalimutan na yon ni Alexander. Ang totoo noon, halos kaedad mo ang batang yon nang paslangin ko ito. Ilang taong ka na rin naman, Tolets. Kung gaano ka nakatanda, baka halos ganon na rin katagal nang mawala ang batang yon. Patawarin mo ko, Tolets. Pati tuloy ang kapatid mong si Dugong ay nadamay pa. Ang hindi ko lang matanggap, ulo na lang ang tinira niya. Magbabayad siya, anak.
kapag nailibing ang kapatid mo. Tay, si Kapitan, si Kapitan. Magandang gabi ho. Kapitan, magandang gabi. Meron hong nakapagsabi sa amin na ang bunso mong anak na si Dugong ay patay na. Totoo ho ba? Na ulo na lang ng bata ang nakarating sa inyo? Ha? Kapitan, saan niyo ho nakuha ang impormasyon na yan? Hindi ko kilala kung sinong taong yun. Pakawari ko'y pulubi. Totoo ho ba? Oho. Katunayan, nasa kahon pa nga ang ulo ng anak ko eh. Sabi ko na nga be, totoo yung sinabi ng pulubi. Sino ho bang pulubi yun? Hindi ko rin kilala. Habang nakikipag-usap sila sa kapitan, kitang-kita nila sa reaksyon ng muka at mga mata ng kapitan na parabang meron itong tinatagong galit sa kanila. Hanggang sa naalala noon ni Tolets na baka nalaman ni kapitan na siya ang pumatay sa kanyang kagawad. Ganun pa man, nung gabing yon hindi sinisingit ni kapitan ang usapan na yon hanggang sa paglibing ng ulo ng batang si Dugong. Tay, ano nang gagawin natin? Nailibing na si Dugong. Hindi pa ba tayo kikilos? Anak, mainit pa. Tiyak na naghahanda si Alexander sa pagsalakay natin. Pero itay, bakit hindi natin sabihin kay Kapitan na yung Alexander na yon ang pumatay kay Dugong? Nahihibang ka na ba? Hatolats! May galit sa atin si Kapitan. Alam mo yan. Palagay mo, tutulungan niya ba tayo? O tinatanong niya tayo kung meron ba tayong ideya kung sino pumatay sa kapatid mo, pero hindi ko sasabihin yun dahil hindi niya tayo tutulungan. Pero itay, kailan pa tayo magtitiis? Kailan natin susugurin niyang Alexander na yan? Itay, hindi na ako makapagtimpi. Kung kinakailangan magtimpi ka muna, anak. Kasi alam mo ba, yung pamamaraan mo yan pa ang papatay sa'yo. Kung si Alexander ay isa lamang simpleng mamamayan, kayang-kaya natin yun Pero hindi. Aswang siya, anak, aswang. Itanim mo yan sa utak mo, aswang siya, aswang. Itay, bahala ho kayo. Pag hindi ko na napigil ang aking mga paa, lalakad ako nang hindi nyo alam. Pag ginawa mo yan, anak, tandaan mo, ikaw ang susunod sa kapatid mo na ililibing. Kahit na, gaganti ako. Gaganti ako! Isang araw pa ang lumipas, hindi na napigilan ni Tolets ang kanyang sarili. Una, dumaan pa siya sa barangay at yung mga bantay bayan ay inabutan niyang nakatambay. Magandang gabi ho. Nariyan ba si Kapitan? Tanong ni Tolets sa mga taga-bantay bayan. Maya-maya pa si Kapitan ay lumalabas. O Tolets, bakit? Kapitan, alam kong meron kang galit sa akin. Pero meron din akong galit Huwag mo sana munang intindihin yung sarili mong galit, Kapitan. Kapitan, sasabihin ko sa'yo, ngayong gabi ay papatay ako ng tao. At hindi basta tao papatayin ko. Ito yung taong perwisyo. Perwisyo rito sa barangay natin. Siguro naman, Kapitan, pag napatay ko ang taong yon, hindi mo ko ipahuhuli sa mga pulis. Di ba? Hoy Tolets, naintindihan mo ba yung sinasabi mo ha? Salot baka mo? Kung merong salot dito, malamang na kayo yun. Kayo ng pamilya mo. Alam mo bang, alam ko na ikaw ang pumatay sa isa kong kagawad dito, ha? Tapos ngayon magpapaalam ka? Sige, gawin mo. Pag ginawa mo yan, Tolets,
Ako mismo huhuli sa'yo. Hindi ako tatawag ng pulis. Nakikita mo to? Handa akong gamitin to. Mapatay lang kita, Tolets. Sige, gawin mo. Huwag mo akong takutin. Etong si Tolets ay hindi nagpasindak sa sinasabi ni Kapitan. Dahilan kung bakit nagdire-diretso siya sa paglalakad. Alam ni Kapitan na yung direksyon na yon ay papunta sa bahay ni Alexander. Si Alexander ay alam din ni Kapitan na ito ay isang tagungaswang at ang nagsasabi sa kanya noon walang iba kung hindi ang kanyang lolong albularyo. Alexander! Lumabas ka dyan. Eto na oras mo. Pinalipas ko lang ang araw pero hindi na ako makapagtimpi. Lumabas ka dyan at papatay na kita. Maya-maya pa si Alexander ay lumalabas. Katulad ng dati, may bitbit na naman itong plato. Pero sa pagkakataon na yon ay nakakamay na siya. Aha! Inabutan mo pa naman ang huling parte ng katawan ng kapatid mo. Anong ginagawa mo rito, ha? Salot ka. Salot! Salot ba ka mo? Kung usapang salot, siguro mas salot ang pamilya nyo, Tolets. At saka isa pa, ako nag-iisa lang, kayo tatlo. Mas marami kayong naperwisyo kesa sa akin, kaya't nararapat lang nabawasan kayo ng isa. O ngayon, anong ginagawa mo rito? Di ba? Puro tama ka sa katawan? Dahil hinulog kita sa rumaragas ang tubig ng sapa, paano ka nabuhay? Tsaka di ba? Takot na takot ka sa akin. Bumalik ka pa. Meron ka na bang panglaban? Mas malakas na ba sa lason ng kobra yung dala mo na nakalagay dyan sa mga gamit mo? O baka naman kaparehas lang din. Ano? Ha? Ano? Wala nang sali-salita nang biglang sumugod na lang noon si Tolets kay Alexander. Sa pagkakataon na yon, itak tapos kutsilyo ang ginagamit ni Tolets. Mabilis naman itong naiiwasan ni Alexander hanggang sa nagtago siya sa likod ng puno. At nang pumunta roon si Tolets, nagulat siya dahil iba na ang anyo ni Alexander. Bigla siyang napahinto. Hindi niya malaman kung bakit bigla na lang siyang nagkaganon. Kayong mga manlalason, dyan lang kayo magaling. Hindi namin katulad na mga aswang. Kaya namin kayong tigalpuhin. May lason yung pawis mo. Tama ang naamoy ni Alexander dahil nagpahid noon si Tolets ng lason sa kanyang katawan. Alam niya kasing unang kakagatin ni Alexander yung leeg niya. Maingat naman na pinahiran ni Tolets ng laso ng kanyang katawan. Hindi baling sa labas lang at wag itong papasok sa loob. Pero labis na napakadelikado ang ginawa ni Tolets. Dahil kung sakaling siya ay masusugatan ng kahit na maliit, maaari niyang ikamatay yon dahil nga naglagay siya ng lason sa katawan. Alam ko ginawa mo, bata. Pag kinagat kita, malamang na malalason ako. Pero mamamatay ka pa rin. Ngayon, tignan mo to. Naglabas din ng kutsilyo noon si Alexander at walang awang sinaksak ang leeg ni Tolets. Hindi naman din basta sana mamamatay noon si Tolets nang dahil din sa tama ng kutsilyo dahil mababaw lang yon. Pero natuluyan din siya dahil pumasok ang lason na ipinahid niya sa kanyang katawan. Hindi kita pakikinabangan. Wala akong makakain sa'yo. Tatapon na lang kita sa sapa. Itinapon nga sa sapa si Tolets.
Tapos itong si Alexander ay dali-daling naglinis ng kanyang katawan. Nagtataka noon si Saturno kung bakit ang anak niyang si Tolets ay hindi na nakabalik. Ang kulit mo kasi, anak. Ang kulit mo kasi. Wala na rin ba si Tolets? Wala na. Wala na siya. Tiyak na uuwi ang anak mo kung buhay pa siya kahit na siya'y sugatan. Dito noon napansin ni Saturno yung mga nagkalat na bote sa likuran. Ano tong mga to? Bakit nakakalat ang mga bote? Hindi ba't dyan nanggagaling yung mga lason? Huwag sabihing ibinuhos ng anak mo sa kanyang katawan ang mga lason. Maaaring ganon dahil iniisip noon ng anak mo na maaaring hindi siya kagatin nang makakalaban niya dahil merong lason. Pero hindi naman ibig sabihin noon na hindi siya mamamatay. Malamang na gumamit yun ng matulis na bagay. At kapag nasugatan ng anak mo nang dahil sa meron siyang lason sa katawan, papasok sa katawan niya yun. Wala na silang nagawa kung hindi tanggapin ang pagkamatay ng isa pa nilang anak. Ngayon ang mas masakit pa, saan nila hahanapin ang bangkay nun? Isang gabi, hindi na rin nakapagpigil ang matandang si Saturno. Lumakad ito papunta sa bahay nila Alexander. Alexander! Napapanahon na para magharap tayo. Lumabas ka dyan! Kahit na anong sigaw ni Saturno, walang lumalabas na Alexander. Hanggang sa nakarinig siya ng mahinang impit. Yung impit na parabang nahihirapan at sinasakal. Sinipa niya yung pintuan ng bahay nila Alexander at dito niya nakita na yung pakay niya ay sinasakal ng taong nakatalikod. Anong nangyayari dito? Hoy! Bitawan mo siya! Kung meron kang galit sa kanya, pues ipaubayan mo ito sa akin. Ako ang papatay sa kanya! Hindi pa rin natitinag ang taong sumasakal kay Alexander at patuloy lang ito sa kanyang sinasabi. Ikaw, Alexander, una pa lang pinagsabihan na kita. Pinagbigyan kita ng pagkakataon na magbagong buhay, pero anong ginawa mo sa batang yun? Hindi katanggap-tanggap ang ginawa mo, Alexander. Kaya patawarin mo ko kung papatayin na kita ngayon. Ang batang yun ay anak ng maglalason. Meron na rin siyang nabiktima na kapwa niya bata. Hindi mo ko masisisi na gawin yun. Bitawan mo ko. Hindi kita bibitawan. Kahit na anak pa yun ng manglalason, hindi mo yun dapat na ginawa. Naintindihan mo? Aswang ka eh. Aswang! Wala kang karapatan na humatol. Hoy! Ano ba? Bakit ayaw mo siyang bitawan? Hindi nakikinig ang taong yon sa sinasabi ni Saturno, dahilan kung bakit niya nagawang undayan ng kanyang mga kuko ang taong nakatalikod. Sino ka ba, ha? Ako si Saturno. Ako ang tinutukoy na manlalason. Ganon. Sandali lang, diyan ka lang Si Alexander ay kanyang hinampas sa lupa tapos iginapos. O ikaw pala yung sinasabing manlalason. E di ikaw din yung tatay ng bata na kinain ni Alexander. Ako nga ngayon. Sino ka ba? Bakit galit na galit ka sa kanya? Ako si Nole. Ako lang naman yung taong nagbigay ng ikalawang pagkakataon para mabuhay pa si Alexander. Dahil naniniwala ako na magbabagong buhay pa siya. Kung ganon,
May kasalanan ka rin pala kung bakit nawala ang dalawa kong anak. At ano namang kasalanan ko ron, haman na lason? Ang kasalanan mo, binigyan mo pa sila ng pagkakataon. Yun lang naman ang dahilan. Kung hindi mo yung ginawa, sana buhay pa ang aking dalawang anak. Baka nakakalimutan mo, Saturno. Ikaw ang unang pumatay. Ang anak ko, pinatay mo siya matagal na panahon na nakakalipas. Meron pala talaga kayong alitan. Gantihan na lang ang ginagawa nyo. Sige, pakakawalan kita, Alexander. At ikaw naman manlalason. Gawin mo ang gusto mo, ha? Papatayin ko yan. Huwag mo nang pakawalan. Hindi pwede yun. Total meron kayong alitan. Ilabas nyo, init nyo. Bahala kayong dalawa sa buhay nyo. Naglaban ang manglalason na si Saturno at ang aswang na si Alexander habang si Canole ay nakatayo lang. Bahala kayo, sige magpatayan kayo. May alitan pala kayo, ha? Nakikita ni Canole na nalulugi noon si Saturno sa pakikipaglaban kay Alexander at napansin din ni Canole na mukhang hindi yata napaghandaan ng manglalason ang paghaharap nilang dalawa ni Alexander. Sa tuwing makakatama si Alexander sa manglalason, dali-dali naman itong lumalayo. Alam kong hindi mo napaghandaan yung pagkikita nating dalawa, Saturno. Pero natatakot pa rin ako. Dahil matinding lason ng kobra yung dinala mo. Ganun pa man hindi yang punong-puno, di ba? Ha! Pag nahawakan lang kita, Alexander, hindi ka tatagal ng ilang minuto. At bakit naman? Bakit naman? Bakit? Mas malakas pa ba sa lason ng kamandag ng ahas yung dala mo? Alam din noon ni Alexander na talagang wala namang sinabi ang dala niyang lason dahil nga biglaan lang ang kanilang pagkikita. Maya-maya pa, nautakan ni Saturno si Alexander dahilan kung bakit bigla itong humandusay sa lupa tapos hindi makabangon. Naunahan kita. Paano ba yan? May paghihiganti ko na rin ang pagkamatay ng dalawa kong anak. Tinamaan pala noon si Alexander sa tagiliran ng pang-aatake ni Saturno, dahilan kung bakit ito napabagsak at nangingisay. Habang si Canole, nakakaramdam din siya ng kung ano sa katawan dahil nga kinalmot siya sa likuran ni Saturno habang sinasakal niya ang aswang na si Alexander. Ganon pa man, yung lason na yon ay hindi basta-basta rin tinatalaban si Canole. Medyo naramdaman ko rin yun, pero hindi bale. Tutunawin yan ng mga mutya sa aking katawan. Wika ni Canole. Maya-maya pa ang aswang na si Alexander ay tuluyan nang namaalam. Lalong-lalo na nang sungal-ngalin ni Saturno ang bunganga nito. Halos lahat na lang yata ng lason sa kuko ni Saturno ay pumasok sa katawan ni Alexander. Sa wakas, naipaghiganti ko na rin ang dalawa kong anak. Bigla na lamang merong dumarating. Yung asawa ni Saturno. Tapos na ang laban, Saturno. Naipaghiganti mo na ang mga anak natin. Huwag kang lalapit sa akin. Kailangan ko munang maghugas ng kamay. Baka malasong ka. Aba, meron pa palang asawa maglalason na to.
Ano? Napatay mo na siya? Napatay ko na. O manlalason, meron akong sasabihin sa'yo bago ka umalis. Ano yan? Pwede ba? Kung pwede lang Matanda ka na eh. Iwan mo na ang nakaugalian mo. Bakit? At sino ka para utusan ako? Kaya ako to ginagawa para protektahan ang aking sarili at ang aking pamilya. Bakit naprotektahan mo ba? Ha? Ikaw na rin ang nagsabi. 2 sa anak mo ang namatay. Nakuha mo yan nang dahil sa ugali mong ganyan. Naprotektahan mo ba? Hindi naman, di ba? Bagkus, ikakapahamak nyo pa. Makinig ka sa akin, Saturno. Matanda ka na eh. Swerte kung aabot ka pa ng 10 taon. Dapat, yung natitirang buhay mo, ilaan mo sa tama. Magbago ka na, Saturno. Kayo rin po, Lola. Hindi ako ng lalasyon, iho. Ang mag-aama ko lang ang gumagawa nun. Ganun ba? Lola, mainam naman po kung ganun. Pwede bang yung asawa mo ikaw nang bahala? Hindi na rin naman siya magtatagal dahil matanda na rin. Para kahit paano, ma-enjoy nyo man lang ang sarap ng buhay sa mundo. Naintindihan kita. Naintindihan kita. Mali nga. Dapat ay hindi ko minana ang kakayanan ng aking ama. Dapat ay buhay pa ang 2 kong anak. Tama na, Saturno. Tama na. Pag magagalit ka, kontrolin mo sarili mo para hindi ka na bumalik pa sa ganyan. Kagaya niyan, 2 na lang kayo ng asawa mo ang nabubuhay. Kahit anong gawin natin, hindi na natin maibabalik pa ang buhay ng 2 mong anak. Magpakasaya ka na lang habang kasama mo yung asawa mo. Mahirap naman na bigla kang mauna, di ba? Paano naman si Lola? Meron siyang katwiran, Saturno. Iho, noon ko pa rin sinasabi sa kanila na dapat na nilang tigilan yan. Ay, ganun naman pala Pero hindi mo ginawa, Saturno. Buhay pa sana 2 anak mo. Kung hindi ako nagkakamali, kinukonsinte mo sila sa masamang gawain. Kaya ko lang naman sila tinuruan ng panglalason para maprotektahan ang kanilang mga sarili. Pero hindi ko alam na yun pa pala ang magdadala sa kanila sa kapahamakan. Nagsisisi ako. Sige na, Saturno. Umuwi na kayo ng asawa mo. Maya-maya lang, darating na sila, Kapitan. Bakit mo kilala si Kapitan? Kilala ko si Kapitan dahil ang kanyang lolo ay aking kapanalig. At kaya ako napunta rito dahil ang kapanalig ko sobrang tanda na. Malapit nang magpaalam. Kahit man lang sa huling hininga ng aking kapanalig, magkita man lang kami na buhay siya. Sige na, at ako nang bahala rito. Sige, yung bangkay ni... Huwag mong intindihin yun. Aswang siya. Pag sikat ng araw, malulusaw yan. Huwag ka mag-alala. Wala kang pananagutan sa batas. Sige na, alis na. Sige. Teka. Yung sinabi ko enjoyin mo na lang ang natitira mong buhay sa mundo. Okay? Sige po. Ano na nga ang pangalan mo? Nole. Ako si Nole. Pumunta ka sa amin. At gusto kitang makakwentuhan. Sige ho. Maya-maya pa sila Kapitan ay dumarating na. Nakita niyang nakahandusay si Alexander. Gusto sanang dalhin ni Kapitan sa morgue yung patay, pero pinigilan siya ni Kanole dahil nga ito ay isang aswang. Pagsikat ng araw
ay bigla na lamang itong malulusaw. Kinabukasan, ito naman ang oras at araw ng pagpanaw ng lolo ni Kapitan. Nakapanalig ni Kanole. Nagluluksa tuloy si Kapitan nung araw na yon. Siyempre, pati na rin si Kanole. 5 araw lang ibinurol ang kanyang kapanalig, tapos inilibing na. Bago siya umalis sa lugar, nagtungo siya sa bahay nila sa Turno para makipagkwentuhan. Kapansin-pansin na medyo maaliwalas ang muka ni Saturno. Nasabi tuloy ni Kanole na mukhang pinatawad na nito ang mga taong may kasalanan sa kanya. Totoo po yun. Ang totoo niyan ay plano na naming umalis dito ng asawa ko. Lilipat na kami ng ibang lugar para sa pagbabagong buhay. Kung ganon, bitbitin mo ang magandang alaala mo. Yung mapait, kalimutan mo. Ganon talaga buhay. Lahat naman tayo hahantong sa ganyan. Meron lang talagang nauuna. Pero huwag kayo mag-alala. Balang araw, makakasama mo rin ang mga anak mo. Maraming salamat sa maganda mong kwento. Walang anuman. Sana yung mga kwento ko ay hindi lalabas. Huwag ka mag-alala. Kung lalabas man ito, maraming panahon na ang lilipas. Dekada na. Sige. Hanggang dito na lang po ang kwento natin mga kababayan. Ito ay kwento ng manglalason na si Saturno. Hindi po ito nangyari sa Samar. Nangyari po ito sa probinsya ng Bukidnon. Maraming salamat sa mga susubaybay sa mahaba nating kwento. Comment yes para idugtong natin ang part 4 ng Punong Gobernador. Maraming salamat. Ito po ang inyong Commander JH, ang nag-iisang narrator sa channel na ito. Huwag kalimutan mag-like at syempre maraming salamat sa mga hindi nag-i-skip ng video at shout out po sa inyong lahat. Bye-bye!